Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, Kabanata 1061 hanggang 1065. Kabanata 1061. Nagpumiglas si Zhao Zuo na bumangon sa oras na ito, na kinasusuklaman ang dalawang asong lalaking ito at babae, baliw sa puso niya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naglakas loob silang manligaw oras na ito. Paano ang dam ay walang hiya? Sa orihinal, nakaipon siya ng hindi mabilang na negatibong enerhiya, at nakita niya yon sa kabuuan. Malapit nang gumuho ang isang tao, tumakbo siya kay Joan para kausapin ito at humanap ng kaginhawaan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bago makarating sa bahay ni Joan, pinagtawanan siya ng taxi driver at sinipa, at napilitan siyang itumba ang ilang ulo. Ito ay nagdala ng kanyang kalooban sa gilid ng halos na pagbagsak. Ngunit hindi niya inasahan na isang mas malaking bomba ang nasa likod, at hindi niya inaasahan na pagtataksilan siya ng kanyang pinakamamahal na babae. Kapag naisip niya ito, siya ay ganap na baliw. Ngayon ay hindi na niya iniisip, ano ang dapat niyang gawin sa 500,000 na Ashura. Hindi maisip kung ano ang gagawin kung ikaw ay binugbog ngayon o napahiya ngayon. Ang tanging naisip niya ngayon ay ang bayaran ang mag-asawa. Kaya gumapang siya sa kusina at kumuha ng matalim na kutsilyo at handang patayin ang bitch at ang lalaki. Sa pagkakataong ito, nagsuot na rin ng pantalon ang matabang lalaki na si Bench at lumabas ng kwarto. Ang naisip niya ay tanggalin ang buweset na Zhao Zuo na yun. Pagdating niya sa pinto, nalaman niyang nawala si Zhao Zuo. Naisip na dapat nakatakas ang batang ito sa galit, babalik na sana siya at sinabing, Joan. Bigla siyang nakaramdam ng matinding pananakit sa kanyang likod. Sa oras na ito, ipinasok na ni Zhao Zuo ang matalim na kutsilyo sa kanyang likod. Pagkatapos ay inilabas ni Zhao Zuo ang kutsilyo, itinulak ang matabang lalaki sa lupa, at sumugod sa silid tulugan. Sa kwarto sa mga oras na ito, si Joan ay walang suot na damit, ngunit nakahiga sa kama, naghihintay sa pagbabalik ng taong grasa na si Bench. Sa bagay, hindi pa tapos ang dalawa sa trabaho nila, bigla silang nag-ambala ni Zhao Zuo. Naghihintay pa rin siya sa kanyang kasintahan na itaboy si Zhao Zuo bago dumating, pabalik at nagpapatuloy sa kanya. Ngunit hindi niya inaasahan na ang taong humakbang sa oras na ito ay si Zhao Zuo. At may hawak din siyang kutsilyo sa kanyang kamay. Sa sobrang takot ni Joan ay dali-dali siyang tumalon sa sulok na nakabalot ng kubrakama, at sinabing sa gulat, Zhao Zuo, ano ang gagawin mo? Ako, kinagat ni Zhao Zuo ang kanyang mga ngipin at nagmura, pinagkanulo mo ako, gusto ko ang iyong buhay. Malamig na sinabi ni Joan, sinasabi ko sa iyo na huwag maging tanga, kapag may nangyari sa akin. Hindi ka titigilan ng mga pulis. Malungkot nang umiti si Zhao Zuo, nasira ang buhay ko. Inaasahan ko noong una na magbibigay ka. Ako ang huling liwanag. Ikaw talaga ang nagtulak sa akin pababa sa bangin. Pagkatapos noon, nagngangalit si Zhao Zuo at sinabing, gusto mo akong ganap na sirain. Pagkatapos ay lubos kitang lilipulin bago ako mapahamak. Takot na takot si Joan na alam niyang hindi biro ang ekspresyon ni Zhao Zuo. Kaya dali-dali siyang sumigaw, Mr. Bench, Mr. Bench, iligtas mo ako, Mr. Bench. Ngumiti si Zhao Zuo at sinabi, si Mr. Bench ay sinaksak ko hanggang sa mamatay, ngayon ay ikaw naman. Nakita ni Joan na puno ng dugo ang matalim na kutsilyo sa kanyang kamay. Malapit na siyang bumagsak. Umiiyak at sinabi kay Zhao Zuo, nakikiusap ako, patawarin mo ako, hindi ko talaga sinasadya na magtaksil sayo, mahal na mahal mo ako, payag ka bang saktan ako? Ngumiti si Zhao Zuo at sinabing, I'm sorry, hindi na kita mahal,
Ni hindi ko mahal ang sarili ko o ang mundo. Kaya, kailangan kitang patayin. Sasabihin ko sa'yo, kahit sino ay maaaring gawin ito. Huwag i-bully ang mga tapat na tao. Pagkatapos magsalita, sumugod si Zhao Zuo sa kanyang harapan. Nawalan ng pag-asa ang sigaw ni Joanne. Ngunit biglang tumigil ang sigaw niya. Ang matalim na kutsilyo sa kamay ni Zhao Zuo ay naipasok na sa kanyang puso. Nang makita ang katahimikan ni Joanne, si Zhao Zuo ay natigilan ng halos 5 minuto. Kabanata 1062. Pagkalipas ng 5 minuto, inilabas niya ang kanyang cellphone at nag-dial ng 110. Hello, gusto kong sumuko. Ang kabilang partido ay nagmamadaling nagtanong. Ano ang nangyayari sa'yo? Bakit gusto mong sumuko? Walang laman na sinabi ni Zhao Zuo. Nakapatay lang ako ng isang tao. Nang marinig ito ng kabilang partido, sumigaw siya at nagtanong, nasaan ka ngayon? Nasaan ang mga tao na napatay mo? Sumulyap muli si Zhao Zuo kay Joanne at pagkatapos ay dahan-daang iniulat ang address ng tahanan ni Joanne. Pagkaraan ng 10 minuto, 2 sasakyan ng pulis at 120 ang nagmaneho papunta sa pintuan ng bahay ni Joanne sa halos parehong oras. Sumugod ang pulis kasama ang doktor. Kinokontrol muna si Zhao Zuo, Pin-o-sa-san. At pagkatapos ay hiniling sa doktor na suriin ang kondisyon ng 2 biktima. Mabilis na napagpasyahan ng doktor na parehong patay ang mga biktima. Agad na isinakay ng pulis si Zhao Zuo sa sasakyan at pormal na inaresto. Si Zhao Zuo, na nakaupo sa kotse ng pulis, ay may napakawalang pakialam na ekspresyon. Alam niya na ang kanyang buhay ay nasira pa rin, at hindi mahalaga kung siya ay buhay o patay. Kahit na ang kanyang ekspresyon ay walang pakialam, ang kanyang puso ay masakit pa rin ng hindi komportable. Nagdusa siya sa buong buhay niya, at minahal niya ang hindi mabilang na mga tao na may kababaan, ngunit wala talagang nagmamahal sa kanya. Minsan niyang naisip na si Joanne lang ang nag-iisang tao sa mundo na nagmamahal sa kanya. Gusto niyang makaipon ng pera, bigyan ng sapat na pera ang magiging biyenan bilang regalo, at pakasalan si Joanne bilang kanyang asawa. Ito ay para sa layunin na ibibigay niya ang lahat ng kanyang mga ari-arian, kasama ang 500,000 pautang kay Jiang Ming. Ngunit hanggang sa sandaling binuksan niya ang pinto ng kwarto ay hindi niya talaga napagtanto na walang nagmamahal sa kanya. Gaya nga ng kasabihan, ang kalungkutan ay higit pa sa kamatayan. Ngayon ang puso ni Zhao Zuo ay ganap na patay. Kakauwi lang ni Charlie sa bahay. Nang makita siyang bumalik, nagmamadaling tinanong siya ni Claire, maaga kang lumabas ngayon para tumulong hanapin ang mga bata ng orphanage. Curious na tanong ni Charlie, paano mo nalaman? Sinabi ni Claire, nakakalat na ito sa buong internet. Alam ko na noong nakita ko ang balita, dapat lumabas ka para sa bagay na ito. Tumango si Charlie at sinabing, nag-organize din ako ng ilang kaibigan para hanapin sila, pero hindi ko inaasahan ng isang misteryosong tao na magpapabalik sa mga bata. Ito ay isang maling alarma. Sinabi niya ito dahil natatakot siyang mas isipin pa ito ng kanyang asawa. Kung ang kanyang asawa ay maisip na siya ang nasa likod ng mga eksena, maaaring may mga opinyon siya sa kanya. Pagkatapos ng lahat, kahit na hindi siya personal na pumatay ng mga tao ngayon, siya rin ay nag-utos at pumatay ng maraming scumbags. Sa pag-iisip nito, tumingin si Charlie kay Claire, sadyang sinusubukang-subukan ang kanyang tono at saloobin, kaya sabi niya, napanood ko rin yung video ngayon, nakakatakot, napakaraming tao ang namatay. Tumango si Claire at sinabing, medyo nakakatakot. Pero makita ko yung mga bastard ng beggar gang na naparusahan. Napakagaan ng pakiramdam ko, dahil marami akong nakitang post sa internet kung ano ang ugali ng mga beggar gang. Ang pagtulong sa mga tao ay talagang masama. Sila ay nakapatay ng napakaraming bata. Hindi talaga sayang na sila ay mamatay. Tumango si Charlie bilang pagsang-ayon.
Ang dahilan kung bakit niya hiniling sa mga tauhan ni Isaac na harapin ang mga gang at human trafficker ay dahil karapat-dapat din silang mamatay. Sa sandaling ito, biglang nakatanggap ng message si Charlie. Ang lungsod na ito ay nag-crack lamang ng isang intentional homicide case, at ang suspect ay nakunan on the spot. Sa oras na ito, sa WeChat group ng orphanage, may isang miyembro na nagsabi, may nangyari kay Zhao Zhu. Nakapatay siya ng tao at dinala ng mga pulis. Ang balita ay na-broadcast sa lahat. Kabanata 163. Alam lang ni Charlie na ang balita ngayon ay tungkol kay Zhao Zhu. Ngayon ay ganap na sumabog ang WeChat group ng orphanage. Ang lahat ay hindi maglakas loob na isipin na ang lahat ay kumakain ng magkasama kahapon. At ngayon, dalawa ang namatay na mga kaibigan mula sa ampunan. Si Jiang Ming ang unang namatay. Alam ng lahat kung ano ang ginawa niya, kaya naramdaman nila na siya ay patay na. Ngunit walang nag-isip na si Zhao Zhu, na noon pa man ay gustong manamantala ng iba ay magiging mamamatay tao. At ang pinatay niya ay ang kanyang kasintahan at kasintahan ng kanyang kasintahan. Nagpadala si Xiaofen ng nakakaiyak na ekspresyon sa grupo at sinabing, bakit si Zhao Zhu ang tao na hindi kayang isipin? Kahit pinagtaksilan siya ng girlfriend niya, hindi niya dapat ginawa yon. Matinding pag-uugali. Ang iba ay nagsabi, oy, kahit nakaraniwan kong kinasusuklaman si Zhao Zhu, sa palagay ko ay medyo nakakaawa na siya ngayon. Tinutusok ang kanyang puso sa kanyang kasintahan. Ngunit hindi niya inasahan na tratuhin siya ng kabilang partido ng tulad nito. Ang isa pa ay nagsabi, napatay ni Zhao Zhu ang dalawang tao, babarilin ba siya? Sabi sa balita, sumuko daw siya, dapat pakitunguhan siya ng maluwag? Siya ay hindi pumatay para sa pera o iba pang layunin, ngunit dahil niloko siya ng kanyang kasintahan, tinataya na ang korte ay makikisimpatya ng kaunti. Hoy, ang mataas na posibilidad ay ang parusang kamatayan. At ang maliit na posibilidad ay ang pagkakulong habang buhay. Pero kahit may reprieve, tapos na ang buhay niya. Napabuntong hininga si Xiaofen. Nalaman din ni Tita Lena ang balita. Siya daw ay nasaktan at nagkulong sa kwarto at ayaw lumabas. Nang makita ito, medyo nalungkot si Charlie para kay Tita Lena. Hindi alintana na ang mga batang ito ay lumaki. Sila ay mabuti o masama, ngunit ang mga batang ito ay pinalaki ni Tita Lena. Lahat ay parang anak niya. At nawalan siya ng dalawang anak ngayon. Si Charlie, na hindi nagsasalita sa lahat ng oras, ay nagsabi sa grupo sa oras na ito, Xiaofen, gusto mo bang makita natin si Tita Lena? Sinabi ni Xiaofen, hindi na kailangan Charlie. Hayaan mo munang tumahimik si Tita Lena. Sige, hindi napigilan ni Charlie ang bumuntong hininga. Hindi niya inaasahan na magtatapos si Zhao Zhu sa ganoong paraan. Nakakainis man ang taong ito. Nakakaawa talaga. Kadalasan kung bakit niloloko ang mga tao ay dahil sila ay sakim. Sa makatuwid, isinara niya ang lahat ng WeChat account ng orphanage. At ngayon ay hindi na niya gustong makarinig ng kaugnay na impormasyon. Sa sandaling ito, ang pinakamasamang pamilya sa mundo ay ang pamilyang Wu. Ang pamilya Wu ay pinagalitan bilang isang patay na aso sa internet, at kinundina ng mga netizens sa buong bansa. Lalong tumindi ang pagsaway, at walang balak tumigil. Higit sa lahat, ang katotohanan na gumastos sila ng pera upang mahanap ang mga PR manager ay ganap na nakalantad. Ito ay mas masahol pa, at ang mga tao sa buong bansa ay napupuot sa pamilyang Wu. Ang matandang guro ng pamilyang Wu, ang kanyang buong pagkatao, ay halos mawala ng hininga. Kinuha niya ang isang malaking hakbang sa pagsagip upang iligtas ang kanyang buhay. Ngunit siya ay nasa isang malalim na pagkawala ng malay. Si Yekina, ang asawa ni Regnor, ay nalungkot dahil nalaman niya na ang kanyang mas batang kapatid na lalaki at ang kanyang asawa ay patay na. At ang kanyang pamilya ay patay na.
Sinira niya ang lahat na maaaring basagin sa silid. Kabanata 1064. Walang oras si Regnar para pigilan si Yakina sa oras na ito. Sa halip ay naaawa sa kanya, na emotionally broken. He hated her very much. Dahil kung hindi dahil sa kanya, kung hindi dahil sa kanyang kapatid, ang pamilyang Wu ay hindi makatagpo ng ganitong malaking krisis sa kredibilidad. Hindi mahalaga kung patay na ang Nanshan na ito. Malaki ang posibilidad na matalo ang higit sa kalahati ng kanilang mga ari-arian. Kung ganoon, hindi na ang pamilyang Wu ang nangungunang pamilya sa rehiyon. Bukod dito, ang kalikasan ng pangyayaring ito ay talagang napakasama. Tinatayang hinding-hindi makakalimutan ng buong bansa ang pangyayaring ito pansamantala. Kaya sa mahabang panahon na darating, ang pamilyang Wu ay magiging mapuot na aso sa mundong ito. Ang mas malala pa, ang negosyo ng pamilyang Wu ay tiyak na maaapektuhan ng napakalawak. Ito ay posibleng sa mahabang panahon na darating. Ang mga ari-arian ng pamilya Wu ay patuloy na lumiliit. Malaki ang posibilidad na ang pamilyang Wu ay magiging pangalawang rate na pamilya. Ang pinakamalungkot na bagay ay walang kinalaman si Regnar dito. Dahil ang pinakakinatatakutan ay ang mag-udyok ng galit ng mga tao. Kung isang araw ay nagkaroon din ng scam ang Wade family, at kinasusuklaman nito ng mga tao sa buong bansa, hindi na makakabawi ang pamilya Wade. Sa makatuwid, sa sandaling ito, ang mga taima ng malalaking pamilya sa buong bansa ay huminga ng malalim sa kanilang puso. Dapat nating isa-isip ang mga pagkakamali at aral na natutunan ng pamilya Wu sa pagkakataong ito. Ang pamilya Wu ngayon ay gumawa ng isang mahusay na trabaho sa lahat ng malalaking pamilya sa buong bansa. Sa sandaling ito, isinuko na ni Regnar ang kanyang reputasyon sa pagliligtas sa pamilya Wu. Puno siya ng sama ng loob ngayon, at isa lang ang iniisip, ang maghiganti kay Charlie. Tumakbo si Roger sa kanya at sinabing, "Dad, sumagot na ang 8 Heavenly Kings." Sabi nila susunod lamang sila sa utos ni Lolo, at walang silbi ang utos ng ibang tao. Nagmamadaling tanong ni Regnar, "Sinabi ba ng doktor kung kailan magising ang lolo mo?" Umiling si Roger. Sinabi ng doktor na hindi siya makapaghusga ng ilang sandali. Si Lolo ay nagkaroon ng isang malubhang stroke sa oras na ito. Kumunat ang noo ni Regnar, kung hindi lalabas ang 8 Great Heavenly Kings. Natatakot ako na hindi maaagaw ang mag-ama pabalik sa Changbai Mountain. Sabi ni Roger, ngunit patuloy kaming naghihintay ng ganito. Hindi ko alam kung kailan madyay gising si Lolo. Pagkatapos nito, sinabi muli ni Roger, "Sa aking palagay, magpadala tayo ng ilang mga master sa pangalawang antas upang subukang ilabas muna ito. Magpapadala pa kami ng ilang tao sa pagkakataong ito." Saglit na nag-isip si Regnar, pagkatapos ay bahagyang tumango at sinabing, "It's not a way to wait. Magpadala ka muna dyan." Sabi ni Roger sa oras na ito, "Dad, sa totoo lang hindi ko masyadong naiintindihan kung bakit mo hinahanap itong mga kaaway ni Charlie. Sa palagay ko, basahan ang mga tao na ito. Paano ka makakaasa para patayin nila si Charlie?" Walang pakialam na sinabi ni Regnar, "Noong huling beses ay minamaliit namin ang kaaway, kaya nagdusa kami ng ganoon kalaking kawalan. Sa pagkakataong ito, kailangan muna nating magpakatatag at mag-obserba sandali, maghanap muna ng ilang kanyong kumpay, at tulungan kaming magsubok." Pagkatapos magsalita, muling sinabi ni Regnar, hindi dapat ilantad ng dalawang hukbo ang kanilang pangunahing puwersa ng maaga. Sa halip, dapat silang maghanap ng kanya na kumpay at pumunta sa posisyon ng kalaban upang subukan ito. Kapag nagpaputok na ang kalaban, mahahanap natin ang firepower point ng kalaban, kung saan, pagkatapos ay tatanggalin natin ang firepower point ng kalaban, upang ang hukbo ay nalulula, ang kalaban ay walang alinlangan na mamamatay. Otherwise, kung direktang magpadala tayo ng main force,
Paano kung masira tayo ng firepower ng kalaban? Hindi ba tayo dadalhin ng alon? Tumango si Roger. Dad, naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Huminto si Reginald at sinabing, dahil naghahanap ka ng kanya na kumpay, dapat mong mahanap ang isang tao na may galit sa kabilang partido. Dahil sa kanya na kumpay na ito, siya ay magiging desperado at sumugod na hindi natatakot sa kamatayan. Ang horya ng pamilya na ipinadala sa black coal kiln. Si Fredman na walang magawa, at ang mga binugbog sa mukha ni Charlie dati. Lahat ay mahuhusay na kandidato para sa kanya na kumpay. Pagkatapos nito, tinanong niya si Roger, nakaalis na ba ang mga taong gustong iligtas si Horia? Nagmamadaling sinabi ni Roger, umalis na sila. Kabanata 1065. Sa nakalipas na yugto ng panahon, nabuhay si Horia na parang mga taon. Siya ang panganay na manugang ng pamilya Wilson. Kaya hindi siya nagdusa. Sa kabaligtaran, napakaganda rin ang buhay ni Horia noong mga taon nang ang pamilya Wilson ay matagumpay. Kaya't hindi nang ahas si Horia na sabihin na ito ay panghabang buhay ng magagandang damit at pagkain. Ngunit ito ay magandang buhay din. Ngayon siya ay nabawasan sa pagmimina ng karbon araw at gabi sa itim na tapahan ng karbon. Mas masakit pa sa impyerno ang ganitong buhay. Gayunpaman, si Horia ang may pinakamaginhawang buhay sa kanilang grupo ng mga tao na ipinadala sa black coal kiln ni Charlie. Yung mga lalaking pinahihirapan ngayon, hindi na parang tao. Kailangan nilang magtrabaho ng 15 o 6 na oras sa black coal kiln araw-araw. At sila ay gutom at payat. Ang matandang Chen Lian ay nahirapan, dahil siya ay pangit at hindi gusto ang supervisor. Kaya ang kanyang pang-araw-araw na gawain at trabaho ay walang pinagkaiba sa mga lalaking iyon. Medyo magaling si Horia dahil siya mismo ay babae. Mukha naman siyang mabait at mabuti. Kahit medyo may edad na siya, taglay pa rin niya ang alindog. Nakakaiba talaga sa mata ng supervisor. Bilang resulta, si Horia ay naging concubine ng black coal kiln supervisor, na ginagawa ang lahat ng kaya niyang hintayin ng maruming supervisor gabi-gabi, na nagpadali sa kanyang buhay. Hindi bababa sa hindi niya kailangang gumawa ng napakaraming trabaho, at maaari siyang maglaan ng mas maraming oras upang magpahinga. Ang mahalaga, mas masarap siyang kumain kaysa sa iba. Ngunit gayunpaman, ang ganitong uri ng buhay ay labis pa ring pagpapahirap para kay Horia. Bagamat ang supervisor ay may pinakamataas na katayuan at karapatang magsalita sa black coal kiln, malinaw na pagsasalita, siya ay isang masamang matandang guro sa kanayunan. Masyadong palpak, at hindi bigyang pansin ang personal na kalinisan. Kung minsan ay hindi siya naliligo sa loob ng 2 linggo. Ngunit si Horia ay walang pagpipilian kundi ang labanan ng pagduduwal upang pasayahin siya at pagsilbihan siya. Sa gabi, si Horia ay katatapos lamang maglingkod sa supervisor at lumabas mula sa bahay sa kaguluhan. Hawak pa rin ni Horia ang isang plastic basin sa kanyang kamay. Kahit na ang supervisor ay hindi gustong maligo, maghugas ng mukha, o magsipilyo ng kanyang ngipin. Gusto niyang ibabad ang kanyang mga paa araw-araw, at hanggat nakababad siya, tutulungan siya ni Horia. Siya ay naghuhugas ng kanyang mga paa. Sa tuwing hinuhugasan ni Horia ang kanyang mga paa gamit ang isang palanggana ng malinis na tubig, ang palanggana ay maitim pagkatapos ng paghuhugas. Iniisip ang kanyang mabahong paa. Napaluha si Horia sa hinaing. Ang bastard overseer na yun, na walang alam sa kalinisan, ay nagparamdam sa kanya ng sakit kahit saan ngayon. Ang kanyang orihinal na pinong balat ay unti-unting naging magaspang sa maalikabok at alikabok ng karbon na ito. Ang ganoong araw ay halos parang hell, at hindi alam kung may anumang pagkakataon na iwan itong bulag na lugar sa kanyang buhay. Dinala ni Horia ang palanggana at tinungo ang kumukulong silid ng tubig, para lang makita ang pamilya ni Lian na may maitim na mukha, sa tabi ng pile ng karbon.
Nagdadala ng mga basket ng karbon sa pile ng karbon. Tumingin sa kanya si Lian na puno ng puot at selos. Sa kanyang opinyon, kung hindi dahil kay Horia, ang mabahong babaeng ito, na hinila ang sarili kay Elaine. Hindi sana siya nahulog sa ganitong klaseng lugar.